po ang ating mensahe. Just be patient. Diba? Patuloy po tayo tinuturuan ng Panginoon na maging patient. Bawat araw at habang tumatagal panahon ay makita po natin sa sarili natin na patuloy po tayong hinuhubog ng ating Panginoon. Amen. Bagamat sa panahon ito ay kung titignan natin ay sa ating kapanahulan mas medyo high-tech na na gusto natin agad-agad ay nakuha natin mga kailangan natin. Diba? Sa isang click lang, yung mga bagay na gusto mong malaman makukuha mo na sa internet Diba? Pag may mga kailangan ka, isang click mo lang, eto na So may mga bagay po mga kapatid na kailangan po tayo na maghintay, but be patient. At ito po yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. At kakumisan diba, marami pong time sa ating buhay na kailangan maghintay. Diba? You need to wait. Praise God. At na minsan, ito po yung pinakamahirap na sitwasyon diba? Yung maghintay ka at lalo na yung naghihintay ka sa isang bagay na sa tingin mo ay wala ka namang inaasahan. Amen. Pero patuloy po tayo tinuturuan ng Panginoon na maging patient. Amen. At nais kong basahin po natin ang ating key verse sa Book of James. At dito po kapatid ay maraming tayong bagay na matutunan sa ating araw-araw na buhay at patuloy na tayo po ay tinuturuan ng Panginoon. So sa James chapter 5 verse 7, sabi doon, therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early latter rain. Verse 8, you also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Tagalog sabi doon, mga tiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mga tiis, di naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Praise God. Ito yung isang bagay na hinihintay natin, lalo na yung muling pagbalik ng ating Panginoon, na tayo po ay matyagang naghihintay sapagkat ito po yung isang bagay na ating inaasahan. Amen. So there are 3 questions about developing patience. Dito po madidevelop yung ating patience. Diba? 3 question na maunawaan natin. When should I wait? Why should I wait? And how should I wait? Diba? May mga bagay na tinuturuan tayo na kailan ba dapat tayo ay maghintay at bakit tayo kailangan maghintay at paano tayo maghihintay. Praise God. So una mga kapatid ay talakayin po natin, when should I wait? Kailan ba tayo sa mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan maghintay? So when I should wait? When should I wait? When should I wait? When all us obtain an extra dose of patience. So kailan ba kailan ba tayo kailangan maghintay at kailangan talaga extra patience extra dose of patience na ibigay natin. Praise God. So una mga kapatid na matutunan natin sa ating matutunan natin sa verse natin binasa mula sa Book of James. So number 1 is when circumstances are uncontrollable. Diba na kailan pa tayo maghihintay
Kasi may sitwasyon sa buhay natin na hindi natin kontrolado eh. Diba? At ang kailangan mo lang talaga ay maghintay. Diba? Ano ba yung mga sitwasyon sa buhay natin na diba, na hindi mo lang diba, hindi mo may time na wala kang magagawa kundi sabi pa yan, just wait. At kahit anong gawin mo, diba, wala kang magagawa eh. So binigay sa atin example sa Book of James chapter 5 or 7, di ba, hinalitulad isang farmer, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious food of the earth, waiting patiently for it until receive the early and latter rain. So ang gaya kapatid ng isang farmer, kung paano siya naghihintay. Amen. Di ba, alam natin mga kapatid na kagaya isang farmer, di ba, pag siya ay nagtanim, hindi niya kontrolado kung ano ang magiging outcome ng kanyang tanim eh. Di ba, yung minsan sa hindi inaasahan, may dumating ng bagyo, may dumating ng peste, di ba, na hindi niya kontrolado. At hindi niya kontrolado kung sa time na yon ay masagana ang ani o kakaunti ang ani. At maging sa ating buhay mga kapatid ay may sitwasyon sa buhay natin, di ba, na hindi natin kayang kontrolin. Di ba, na ang kailangan mo lang gawin ay di ba, mag-pray. Praise God. At kaya nga sa isang farmer, hindi maaga, hindi pwede na ikaw ay mainipin eh. Ba yung bang pag nagtanim ka, maya gusto mo, ito na eh. Diba? Talagang ang farmers, talagang pinupunla mo na yan, hinahanda ang lupa, at sinasaka niya, tinatamnan, at hindi natapos doon, pagtanim ay aalagaan niya ba? At pag ito ay tumubo na, diba, may mga abono pa yan, marami siyang ginagawa, at kailangan on right time ay di ba, kailangan siya ay maghintay. Amen. So naranasan niyo ba mga kapatid na minsan dumarating sa atin yung isang sitwasyon na kailangan mo lang maghintay. Di ba, minsan naiinip tayo at dito dumadating yung mga dumarating yung stress sa atin kasi gusto mong kontrolin yung isang bagay na actually wala ka namang magagawa. Diba? On right time, makita mo, ito ay kung saan namang, diba, matatapos eh. At hindi natin kontrolado, ano ba yung mga bagay na hindi natin kontrolado, yung panahon, yung mga sitwasyon, even ang Diyos lang nakakaalam eh. Diba? So kailangan lang tayo mga kapatid na maghintay in every circumstances. Amen. Kaya sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God your needs and don't forget to thank Him for His answer. Amen. So, sa The Living Bible Translation. Diba, tinuturo po sa ating mga kapatid na huwag mag-alala sa lahat ng mga bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at dahil na may pasalamat. Praise God. So kailangan mga kapatid na yung mga worry na yan ay ibigay sa Panginoon eh, at umasa na ang lahat ng mga bagay na yan ay maayos. Amen. At on right time, yung mga bagay na hinintay natin, ito nang binigay na ng Panginoon. Praise God. Amen. Sino ba may mga hinihintay dyan? Diba? May mga ibang sitwasyon eh. Praise God. Pero magugulat ka lang, magugulat ka na lang. Grabe. Ito na. Ibinigay na ng Panginoon. Amen. So when should I wait? When circumstances are uncontrollable? Pag talagang hindi mo kontrolable lang sa mga bagay, pangyayari, we need to just wait eh. So pangalawa na tinubo nabasa sa Book of James, when people are unchangeable. Diba, may mga, maging ang mga tao ay hindi natin kontrolado, diba, kailangan mga kapatid na yung patience natin eh.
Kaya minsan may mga pinapadala sa atin, mga tao na talagang, di ba, nagpapahaba ng patience natin eh. Kagaya na sinabi niya sa verse 10, James 5:10, brothers and sisters, as an example of patience is in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Amen. So, pinantulad yung mga kapatid, yung mga propeta, di ba, na nagdadala nagbibigay ng mensahe ng Panginoon doon sa mga tao na yung patience niya. Di ba, na may mga tao na talagang ayaw makinig, di ba, sa pangaaral. Di ba, may mga tao na di ba, hindi pinapansin. Pero makita natin, yung mga lingkod ng Panginoon ay matyaga, di ba, na talagang kailangan ituro mo lang kung ano yung nais silang marinig, di ba, na ang salita ng Panginoon eh. Praise God. So, hindi natin kontrolado, praise God, pero kailangan mapatid ng patience eh. Di ba? Kaya kayo mga lingkod ng Diyos, amen, ito yung kailangan mayroong mahabang pasyensya eh. Mahaba ang busy mo eh. Di ba? Iba-ibang tao, iba-ibang klaseng tao. Di ba? Pero, huwag tayong, di ba? Huwag tayong mawala ng, mag-usa ng pasensya kasi ang Diyos hindi pa tapos sa kanila. Amen. So, patuloy silang binabago at patuloy na hinuhubog ng Panginoon. Pero, on the right time, ang isang tao kahit gaano kasama, kahit gaano mapatid na minsan isip natin wala nang pag-asa, pero pag kumilos ang Panginoon, grabe, di ba makita mo yung miracle na ginawa ng Diyos. Praise God. So kaya nga mga be patient eh, di ba, na kailangan mo na ibigay natin. And when problems are unexplainable, amen. So, kinakailangan mapatid na tayo po ay maghintay. Amen. Pag may mga sitwasyon sa buhay natin na minsan hindi natin maunawaan. Diba? Diba may mga problema sa buhay natin na, Lord, bakit ganyan ang nangyari? Diba? Sitwasyon na hindi mo alam bakit nangyari mga bagay nito. Praise God. Pero nakita po natin na pag nagtiwala tayo sa Panginoon, isang araw, ito inayos na ng Panginoon. Amen? Praise God. Sa panahon ni Ninong Ike, di ba? Na sa tagal ng panahon, pero grabe yung patience na tinuro sa kanya eh. Di ba? Natapos ba mga kapatid? Di ba? Minsan may mga bagay mga kapatid na anumang problema yan, minsan hindi mo maunawaan eh. Bakit ganyan mga nangyari? Pero isang araw mga kapatid, praise God, matatapos din, maayos din. Diba? Kaya nga sabi, sa verse 10 eh, hinalimbawa si Job eh. Narito, tinawag natin mapapalad ang nagtitiis. Inyong napalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos sa pagkabag at pagkamaawain ng Panginoon. Praise God. So makita po natin ang patience ni Job eh. Amen. So sinubo siya mga kapatid. Praise God. Imagine yung nangyari sa kanya na isang araw mga kapatid, nawala lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Di ba? Lahat ng kanyang mga ari-arian at maging ang kanyang katawan ay ang kalusugan ay talagang nakita po natin kung ano ang nangyari. Praise God. Pero nakita po natin hindi nawala ng, di ba, ng pag-asa si Job. Isang araw mga kapatid, natapos din. Praise God. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin, di ba, ito yung may mga sitwasyon sa buhay natin na wala po tayong magagawa kundi sabi ng Panginoon, just wait. Amen. Just be patient. Amen. At ang lahat ng mga bagay mga kapatid ay on right time ay maayos din. Praise God. Palapakan po natin. So why should I wait?
bakit ka maghihintay? Di ba, napakahirap na maghintay kapag wala ka namang hinihintay. Tama. Di ba, wala naman. Pero pag meron kang inaasam mga kapatid, praise God, hallelujah. Tayo po ay umaasa. Amen. Kagaya ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Tayo po mga kapatid ay umaasa. Amen. Na isang araw ay darating isang inaasahan natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So why should I wait? We need to wait because we know that number one is God is in control. Praise God. Alam natin mga kapatid, na kontrolado ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. So naghihintay tayo dahil alam natin, may magandang mangyayari. Praise God. Kagaya ng isang farmer mga kapatid, naghihintay siya ang mga kapatid kasi meron siyang inaasam. Alam niya mga kapatid, na isang araw siya po ay mag-aani. Praise God. Ganon din mga kapatid ang muli pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Sa doon therefore be patient until the coming of the Lord. Praise God. So tayo po ay matyagang naghihintay sa muli pagbabalik ng Panginoon kasi siya po ay nangako. Praise God. Doon sa panahon na hindi natin nasaan, siya po ay sa takdang panahon ay muling babalik ang ating Panginoon. Praise God. So, ngayon din mga kapatid sa isang farmer, di ba, na alam niya na nakontrolado ng Panginoon Praise God na kahit kaano katagal yan, on perfect time, aanis siya mga kapatid. Praise God. So, alam natin mga kapatid na lahat ng mga bagay ay kontrolado ng Panginoon. Praise God. So, maging ang ating mga future, bago pa nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina ay alam na ng Diyos kung ano yung plano niya Amen. Kaya nga kung ano man nangyayari, anumang sitwasyon sa buhay natin, praise God, at the end, alam natin, mayroong magandang mangyayari mga. Amen. Praise God. So, umaasam tayo, naghihintay tayo mga kapatid, sapagkat alam natin, kontrolado ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Praise God. Kaya nga ito isang bagay mga kapatid na pinangahawakan natin Bagamat bila sa tingin mo ay wala ng pag-asa, pero sa ating Panginoon ay mayroong pag-asa mga kapatid. Praise God. Sabi sa Psalms 33 verse 11, the Lord's plan stands firm forever, His thoughts stand pure in every generation. Praise God. So, ang lahat ng plano ng Panginoon ay, di ba, ay sigurado Amen. So, minsan may mga plano tayo sa ating buhay, may mga pangarap tayo, pero mayroong mas magandang plano ang ating Panginoon. Praise God. So, tayo umaasam kasi alam natin kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Amen. So, naniniwala tayo mga kapatid that Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat ng mga bagay na nangyari, may purpose ng Diyos Diba? In every situation, bakit nangyari yun? Amen. Kasi mayroong mga bagay na hinahanda ang Panginoon. Praise God. Maging sa ating buhay, di ba, may tataka ka. Yung gusto mong mangyari, hindi nangyari. Pero at in the end, mga kapatid, ay nakikita mo Kaya pala hindi yung pinahintulutan ng Diyos, mayroong magandang, may mas magandang pa palang plano siya. At kailangan mangyari upang ihanda po tayo Amen. Doon sa kanyang gagawin. Praise God. Kaya lagi natin isipin that God is in control. Praise God. Kaya lang naging problema mga kapatid. Sabi sa isang quotation, the trouble is that I'm in a hurry that God isn't. Amen. So ang problema, nagmamadali tayo Pero
ang Diyos ay hindi nagmamadali. Kasi may perfect time siya eh. Amen? So, binamadali natin yung mga bagay, pero on time darating eh. Diba? Kaya may mga bagay na kailangan mo lang mag-wait eh. Diba? May proseso eh. Diba? Kasi yung bata, diba? Yung minsan, hindi mo kaya pwedeng madaliin. Amen, na lumaki ka agad yan, naglalakad na agad eh. Amen. Pero sa araw, makita mo mapatid, hindi pa lang ng isang sakol. Mamaya, ito na, lumalakad na. Amen. Kaya si Sam, si Brother Sam, dati, di ba talagang alaga namin yan eh. Parang ang tagal ng panahon, pero isang araw, ito na eh. Diba? Nagdadrums na eh. So, kaya mga kapatid ay makita po natin, tayo ay umasa na God is in control. Amen. At on perfect time ay ibibigay ng Diyos. Amen. Yung ating hinahantay. Kaya nga, anong bagay yan mga kapatid? Praise God. Magtiwala lang po tayo mga kapatid. Praise God. Isang araw, ito na. Binigay na ng Panginoon. Amen. Praise God. And ang maganda mga kapatid, diba, that God rewards patience. Diba, sabi nga ng kasabihan, pag walang tiyaga, walang nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Talagang nagtiyaga ka eh. Kaya nga, nung natapos, diba, nakapagluto, ang sarap eh. Pero pag hindi ka matyaga eh, okay na yan, diba, pwede na yan eh. Diba, hindi masarap. Pero pag naghintay ka, amen, na ibibigay ng Panginoon. Praise God. Sabi sa verse 11, indeed we count them blessed who endure. Diba? You have heard of the perseverance of hope and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Diba? At nakita po natin, grabe, diba, yung pagtsatsaga ng hope eh. Yan, sabi. Narito tinawag natin mga panat ng mga nagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon. Praise God. In the end, kung hindi siguro nagtiis si Job, diba, hindi makikita yung ginawa ng Diyos eh. At isang araw mga kapatid, dahil sa pagtsaga, tiis ni Job, higit pa doon sa nawala sa kanya ay binalik ng Diyos na doble-doble pa. Amen. Praise God. At sa atin din mga kapatid na diba, may mga tao sa unahan natin na nagtiis, nagtsaga. Kaya diba, nakita tayo. Diba, kung yung mga tao sa unahan natin ay hindi nagtiis, hindi nagtsaga, diba, siguro wala tayo dito. Praise God. So kaya mga kapatid kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:58, diba, yung labor in the Lord is not in vain. Praise God. So hindi sayang ang ating pagpapagal. Amen. Mayroong magandang nangyayang mga kapatid. Amen. Dahil sa araw mga kapatid, harap tayo sa Panginoon. Diba? Tatanggap pa tayo, may tatanggap ng reward sa ating Panginoon. Diba? At ang hinihintay natin sa sabihin ng Panginoon na, well done, thy good and faithful servant. Amen? Praise God. Kaya tayo po ay mantyagang naghihintay. Tiis lang mga kapatid. Amen? Patuloy lang. Bagamat may mga sitwasyon na hindi natin kontrolado, praise God, isang araw mga kapatid, ay makikita po natin ang tagumpay mula sa Panginoon. So, nakita po natin mga kapatid, kung kailan tayo, when should I wait, and why should I wait, and last is, paano tayo kaya maghihintay? How should I wait? Praise God. Diba, paano tayo maghihintay? Hindi makagaya ni Juan Tamad eh. Okay, hinintay mo lang bumagsak yung mayabas nababagsak eh. Amen. So, while waiting mga kapatid, amen, hindi po mga kapatid na
while waiting, wala ka namang ginagawa eh. Amen. Actually, waiting time is di ba, waiting time is not a wasting time. Di ba? So ito po yung time na preparation na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Praise God. Ano ba, nagpe-pray ka ng, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Habang naghihintay ka, siyempre, nag-aaral ka mag-drive. Yes. Di ba? Kapag dumating yung sasakyan mo, di ba, may enjoy mo na eh. Kaya ako dati nagpe-pray ako sa sasakyan. Nag-enroll ako sa driving school. Eh, pagdating doon, may uniform pa. Tapos may mga lecture pa. Ilang araw lang, di na ako bumalik eh. Kaya, nung dumating yung sakyan, hindi pa ako puno masyado pag-puno. Doon pa lang ako nag-aral. Yes, God. So, may mga bagay mga kapatid na bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon? Di ba, piniprepare muna tayo. Piniprepare tayo. Amen. It's time of preparation. Kaya while waiting, tayo po ay naghahanda doon sa nais natin. Amen. And how should I wait? We need to wait expectantly. Amen. So tayo ay talagang nag-expect ng something good. Amen. Habang naghintay tayo, ini-expect natin na ito ay mangyayari. Amen. So hinihintay natin ang muling pagbalik ng ating Panginoon. Praise God. At maging sa ating buhay mga kapatid, nag-expect tayo ng something. Amen. After nito, ito yung gagawin ng Diyos. Amen. Hindi ka naghihintay sa wala mga kapatid. Praise God. So, tayo po ay umaasa sa isang bagay na gagawin ng Panginoon. Di ba? Kagaya ng lahat sa farmers eh. Paano siya naghintay mga kapatid? He wait expectantly. Amen. At siya po ay umaasam. Di ba? While waiting na hinahanda niya na yung kamalip niya eh. Di ba? Yung paglalagyan niya eh. While waiting ay may mga plano na siyang gagawin eh. Amen. At paano kaya kung yung pinag-pray mo dumating na? Amen. Nakaready ka na ba? Amen? Praise God. Alam mo, yung mga surfer, naghihintay na malaking alon yan eh. Pag dumating yung alon, hindi siya uwi para kunin pa yung surfboard. Kailangan nakaready na siya. Amen. Kaya nga ang tanong, ready ka na ba? Amen. Expect tayo mga kapatid. Amen. Kailangan mga kapatid na tayo po mga kapatid ay di ba, positibo. Tayo po ay umaasa mga kapatid. Praise God. Hindi nag-aalinlangan. Amen. Sa gagawin ng Panginoon. So wait expectantly. Praise God. Tayo po ay sigurado mga kapatid na sa ibibigay ng Panginoon. Amen. Praise God. And while waiting mga kapatid, ano po kailangan? We need to wait quietly. Praise God. May mga naghihintay, di ba? Naghintay nga, pero puwat na mo. Nandun sa pila, di ba? Ang tagal naman, ang haba ng pila. Di ba? Talagang problema, ang init-init dito eh. Amen. So while waiting mga kapatid, wait quietly. Amen. Praise God. Sabi sa James 5:9, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Amen. So, kailangan mga kapatid ay naghihintay ka. Wala nang masyadong, di ba, wait quietly. Hayaan lang natin. Naggumawa ang Diyos. Amen. So, wag natin paunahan. At sana sa Tagalog para mas malinaw sabi, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukbo. Praise God. So, while waiting mga kapatid ay hayaan natin ang Diyos ang kumilos mga kapatid. Amen. So, minsan sa pag-isip natin ay nakagawa tayo ng hindi maganda eh, di ba? Na dahil sa hindi actually yung mga tao mga kapatid na yun parang hindi ka wala kang competent eh. Di ba? So
Parang nag-wait ka pero may pag-aanindahan ka, bakit naman ganito, bakit ganyan? Kagaya ng mga taga-Israelite, mga kapatid, di ba, hindi sila nakapagtiis eh. Di ba, puro reklamo. Di ba, pag sandali na sila ay nagutom, Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay ng gutom? Di ba, puro reklamo sila, mga kapatid. Praise God. At hindi nalugod ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. So while waiting, mga kapatid, inaayos ng Diyos pati ang character natin eh. Amen. Kung paano natin i-humble ang ating sarili, di ba, sa mga sitwasyon na maunawaan natin yung mga sitwasyon. Amen. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Praise God. So may dalawang mag-asawa na talagang hindi sila magkasundo eh. Talagang puro away. Bugat. So nung namatay yung asawa niya, ang nilagay sa lapida, rest in peace. Ano yan? Till we meet again. Kasi galit siya sa asawa niya. Galit siya sa asawa niya. Nakikita pa kita. So hindi maganda. So wait quietly. Amen. And napakalaga, mga kapatid, while waiting, we need to wait with confidence. Amen. Amen. On the right time, ibibigay ng Panginoon. Confident ka eh. Di ba, na hindi sayang yung panahon. Di ba, at naniniwala yung farmer na hindi sayang yung kanyang pagtatanim. Hindi sayang yung kanyang pagpapagal. Di ba, nagtiis siya ng init, ng ulan, binigay niya yung panahon niya, yung oras niya. Praise God. So, natin yung confident natin, mga kapatid. Praise God. Yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi sayang. Praise God. Isang araw, ito na, ibibigay ng Panginoon. Praise God. Kaya may mga proyekto tayo, mga kapatid, di ba, ililog natin sa Panginoon eh. Yung sacrifice natin, mga kapatid. Praise God. And then, confident tayo, mga kapatid, na ito ang gagawin ng Diyos. Praise God. Kaya nga hindi biro, mga kapatid, yung di ba, maging sa paglilingkod natin sa Panginoon, tinetest Lord yung patience natin eh. Yes. Amen. Bawat araw, mga kapatid, na tayo po ay nagtitiis, na tila ay wala naman tayo nakikita ng pag-asa. Praise God. Pero tuloy pa rin, mga kapatid. Amen. So nag-start kami ng ministry, di ba, mula sa garahe hanggang dito. Wala naman kaming inaasahan, mga kapatid eh, na isang araw may gagawin, di ba, na paano kikilos ang Panginoon. Praise God. Ano yung gagawin ng Diyos, ginigap namin lahat, mga kapatid. Praise God. Minsan nagtiis ka ng di ba, nagtiis ka ng di ba, dahil sa pag-ibig sa Panginoon, di ba, sinacrifice mo lahat. Amen. At minsan nga, nung nasa kami, ay nakita ko ni Sister Nancy, nagbabasa ako ng diary. Ads. May ads, naghanap na ako ng trabaho na minsan. Hindi yan ang binigay ng Panginoon. Hindi ka ganyan tinawag ng Panginoon. So we need to be patient, mga kapatid. And yung confidence na build, mga kapatid, sabi namin, kung ang Diyos ang nagtumawag sa amin, and God will provide. Amen. Na siya ang kikilos, mga kapatid. Praise God. Dati inisip ko, mga kapatid, yung mga yung ordinaryong empleyado sa may sweldo ng minimum. At the end of the month, mayroon siya tinatanggap eh. Pero sabi pa, ganito, bisan kung halos wala pa sa ano eh. Pero nakita ni Lord, mga kapatid, isang araw, grabe, higit pa pala doon na kaya ibigay ng Panginoon. Amen. So, kailangan, mga kapatid, yung competence natin eh. Amen. Na tuloy pa rin. Di ba? Bagamat minsan nahihirapan tayo, minsan may sakripisyo, pero nakita ng Diyos, mga kapatid, yung mga sacrifice natin, mga kapatid. Praise God. At isang araw, makikita natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Sabi sa Hope chapter 6 verse 11, have I strength to go on waiting, or have I any end to be looking forward to?
Ayan. Sabi sa Tagalog, ang lakas ko ay ubus na. Di na ako makatagal. Kung wala rin lang mag-asa, ay bakit ba ako mabubuhay? Praise God. Dumating sa time ni Job, mga kapatid, na nakita niya na mayroon pa ba akong inaasahang Panginoon? Halos na nawala na sa kanya ang lahat. Mahal na sa buhay. At maging ang kanyang mga area, maging ulti po yung kanyang katawan ay kalakasan niya ay di ba, ay gumuho na, pati ang asawa niya ay gusto niya itakwil ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Pero mga kapatid, pinakita sa kanya ng Panginoon, amen, na mayroong pag-asa, mga kapatid. Amen. So nagkaroon siya ng confidence, mga kapatid. Praise God. Ang paghihirap niya ay matatapos din. Praise God. Kaya nga ang resulta, mga kapatid, sa pagtitiis ni Job, di ba, nakamtan niya ang magandang pangako ng Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin. Praise God. Kaya nga dito makikita po natin, when should I wait? Balikan po natin. Kailan po tayo kailangan maghintay? When circumstances are uncontrollable. Amen. Bisan hindi natin kontrolado ang mga bagay, hindi natin alam yung ano mangyayari. And when people are unchangeable, di ba, hindi natin kontrolado maging ang mga tao sa paligid natin. And when problems are unexplainable, di ba, bagaman nagtatanong tayo, bakit ganyan? Pero kailangan tayo po ay maghintay sa ating Panginoon. Amen. At makikita po natin why should I wait? Because God is in control. Praise God. So kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Amen. Lahat ng mga bagay ayon sa kanyang plano, mga kapatid. And isang araw, sabi, God rewards patience. Diba? I-reward ng Panginoon, di ba, ang ating sacrificial pagtitiis. Praise God. And how we should wait, we need to wait expectantly. Tayo po nag-expect, mga kapatid. Amen. Tayo po yung maasa. And while waiting, amen, we should wait quietly. Amen. Hayaan po natin ang Diyos ang kumilos, mga kapatid. And wait with confidence. Praise God. Isang araw, ito ay ibibigay na Panginoon. Praise God. Palapakan po natin, mga kapatid. So sa araw na ito, sa bagay sa ating gabing ito, mga kapatid, ano ba isang bagay na hinihintay natin? Amen. Ano yung bagay sa inaasar natin? Praise God. So, asahan po natin, isang araw, mga kapatid, ito na, ibibigay na ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang maganda, mga kapatid, the best is yet to come. Be patient. Amen. Ito na, malapit na, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya kung hindi ka nagtais, sayang, ito na pala eh. Umayo ka pa. Diba? Malapit na, mga kapatid. Praise God. At kaya ang ating big idea, mga kapatid, the best is yet to come. Be patient. Praise God. Amen. Basahin mo natin, mga kapatid, ang ating big idea. The best is yet to come. Be patient. Praise God. Palapakan po natin. Isang araw, mga kapatid, ito na, mga kapatid. Praise God.